Ako po, bago po ang lahat, gusto ko pong pakilala sa inyo ng aking nayunin po rito. Ang pagpunta ko po rito ay kusang loob po sa aking sarili at wala po sino man nag-video. Ngayon po ang aking pong katanungan, Brother Soriano, related po ito din sa mga itinuro ninyo na aking napanood sa channel po, tungkol po sa Diyos na sinasabi nyo na kahit napito ang Diyos, walang masama rin, lalo ka mo mabuti kung marami ang Diyos. Hindi po ba tatandaan nyo yun? Ngayon po, sa ganang akin po, kung madami po ang Diyos, lalabag matutos sa utosan ng Biblia Na, pagka dumami po ang Diyos. wala naman ng utos ang Diyos sa Diyos eh. Kaya nga po, ang... Iwanagin ko, ang tao ho ang may utos. No? Pero sa kanyang sarili, wala siyang utos. Opo, ganito po, Pwede siyang gumawa ng mas maraming Diyos kung gusto niya. Ganito po, sabi niyo po, kahit napito nga ang Diyos. Ngayon po, nababasa ko po sa Juan 17:1-5, insist doon ng Panginoon Jesucristo na makilala ka na isang tunay na Diyos at ako'y sinugo. Nino ho? Sabi po ng Panginoon Jesucristo na makilala ang Diyos na isang tunay na Diyos. Nino ang kikilala sa Diyos na Kilalanin po natin. Ganito po ang kumpleto na detalye po nun. babasahin po natin. Sabi niyo, Ang sabi po ang mga ganito. bagay na ito, sinalita niya Jesus sa pagtingala ng kanyang ama, ang kanyang mga mata sa langit. Sinabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang Ang anak, para luwalhatiin ka ng anak. No. Sapagkat binigyan mo siya ng pamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ng lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. At siyang iyong sinugo sa makatibagay si Jesucristo. Yun ang nakasulat doon. Ngayon, sino ho ang makakakilala na may iisang Diyos na tunay na Ama? Tayo po, Hindi ho. makilala ka nila, sabi ni Panginoon Lahat po Jesucristo. nang ibinigay kay Kristo. Ayun nga po. Ayun ho. Hindi ho natin basta pwede sa angkinin at tayo yun. Unless otherwise we can prove. Pero tayo nga majority po yun. ay hindi ho. Hindi ho sa common majority paniniwala, tatanggapin na natin. No. Marami ho nagkakamali. Ang paniwala nila, Kristiyano sila sa panahon ngayon. Ngayon, ang ibig ko po sabihin ganito, yung panalangin ni Jesus, panalangin sa Ama, ukol dun sa mga taong ibinigay ng Ama sa Kanya under His direct administration. Sa isang madaling salita, yun yung iglesia nung una, yung flock na sinasabi o yung kawan. Ano ho? Yun, kumikilala lang sa iisang Diyos na tunay. Pero, hindi tayo galit kung dumami ang Diyos. Ako bilang Kristiyano, alam ko kung dumami man ang Diyos, kung sino ang kikilalanin ko. Pero you can't deny the fact na may iba pang Diyos bukod sa Ama. Ang katunayan, 7:1 lang Exodo. Pakinggan niyo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon. Sino ang gumawang Diyos kay Moises? Yung Diyos. Pag ang Diyos ba ang gumawa, tututulan natin? Hindi. Si Moises pala'y Diyos. O di naniniwala ako si Moises Diyos. Ha? Kaya kung makikita ko si Moises, igagalang ko rin siya. Kung hindi man siya iginalang ng Israel, igagalang ko si Moises. Sapagkat siya Diyos. Ginawa siyang Diyos kay Paraon. Hindi ba? Yung mga anghel, kinikilala rin Diyos noong una. Pero bilang Kristiyano, hindi ako luluhod sa kanila kahit sino pa sila. Dahil alam ko may isa lang akong Diyos na dapat sambahin. Hindi ako pwedeng iligaw ng kahit na sino. You have to discern. Pero wag nating itago yung katotohanan may maraming mga Diyos at may maraming mga Panginoon, sabi ng Biblia. Pero bilang Kristiyano, nakakaintindihan tayong dalawa. Yun lang ang Diyos na Tama po yun. Kasi po, nabasa ko rin po ito sa Isaiah 46:8. Kayo mga napagsalansang, sabi niya, tandaan ninyo ang mga dati ng bagay. Ako ang inyong Panginoong Diyos. Maliban sa akin ay wala akong katulad. Yung salita na yun ho, kumbaga sa panahon natin, expired na yun. Sabihin niyo sa akin kung bakit. Dahil po ba sa bagong tipan? Hindi, ganito ho kasi, sabi ng Diyos, dapat niyong malaman, sabi niya sa Israel kasi yun. Hindi naman sa ating sinabing Kristiyano, sabi niya sa Israel, niyong malaman na ako ang Panginoon, liban sa akin wala nang iba.
Tama yun sa Israel. Wala naman sila ibang Panginoon eh. Pero pagdating sa Kristiyano, dalawa Panginoon natin. Di ba? Di ba? Sabi sa 2:36 ng Gawa, pakinggan nyo. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel Na ano? na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Di si Jesus ay ginawang Panginoon. Eh kung ginawa niyang Panginoon para sa atin, eh kikilala kang Panginoon si Jesus. Eh Panginoon din yung Ama sa langit, ilan na? Di dalawa. Kaya hindi i-apply sa atin yung salita sa matandang tipan na ukol sa Israel na sabi sa Israel, ako ang Panginoon at wala ng iba. Tama yun sa kanila. Pero sa atin, gumawa siya ng isa pang Panginoon, may matigas ang ulo natin pag ayaw natin tanggapin yung ginawa niyang isa pang Panginoon. Di po ba ang Panginoon at Diyos ay magkaiba? Ano pa? Ang Panginoon po, salitang Panginoon at salitang Diyos ay magkaiba. Meron yung similarity, may pagkakaiba. Yun nga po ang aking Panginoon. Pero meron yung similarity. Minsan, yung Panginoon means God. Yung salitang Lord means God. Pero it means something else sa ibang mga pahayag. Pero hindi laging magkapareho, hindi naman laging magkaiba. Kasi kagaya po doon sa 92 ng awit. Pakinggan nyo. Bago nalabas ang mga bundok, Oo. o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, Oo. mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Sino yan? Uno. Panginoon, ikaw ay naging tahanang dako namin. Tingnan mo, tinatawag, yung Diyos na yun na lumikha ng lahat, tinatawag ni Moises na Panginoon. Kaya, doon sa talata na yun, 92:1, yung Diyos doon ay Panginoon at yung Panginoon doon ay Diyos. Pero merong mga talata na yung Panginoon ay hindi Diyos. Kagaya nito, sa 7 ng Apokalipsis. Versikulo, ang mga ito na nararamtan. At sinabi ko sa kanya, at Ang mga sumagot ito. ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, Isa sa matatanda, there are 24 elders sa langit, ano? Sumagot yung isa sa matatanda na nagsabi, ang mga ito na nangadaramtan ng mabubuting damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling. ano ang sagot niya? At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Kita nyo si San Juan, nagtatlo pa Panginoon. Sumagot si Juan dun sa isa sa mga 4 na matatanda eh. Sino-sino yung mga marami na yang naligtas na yan? Sabi ni San Juan, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Eh sino yung tinawag yung Panginoon? Yung isa sa 24 elders. Eh ilan na Panginoon ni Juan? Yung Ama, yung Anak, at isa doon sa 24 elders. Eh elder yun eh. Matanda kay Juan yun. Tinawag niyang Panginoon. But it doesn't necessarily follow na yun ay Diyos. Thank you po.